The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyads ay tungkol sa natagpuang Hakosakiyama Treasure Tunnel sa kabundukan doon sa bandang Luzon. Meron nga kayang mga naiiwan o ibinaon na kayamanan dito na tinatawag natin na Yamashita Treasures o wala? Atin yan titingnan mamaya dito sa bidyong ito, pero bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo. Shout out muna tayo kina Freddy Soriano, kay dating Nali Mansalay, Uncle Makasi Vlog. Shout out kay Cirilo Jaom, kay Ronnie Lucas, kay Zaldi Bonifacio Ariula. Shout out kay Ayacinto Crimia, Glenn Mario, user GQ3, Edgar Lagarto. Shout out kay Intensity, kay Napinato TV, kay Jose Butlig Sevilla, Brenda Giango, Rico Mausisa, Arcadio Angkon, Elvis Gumadlas, R-Vlog, Rovelyn Lopez. Shoutout kay Robert Cabonilas, Danny Flores, and lastly kina user EP6WZ, kay Peps Gilmar, Ryan Wabe, at kay Archie Batak. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Patuloy na tayo. Dito sa bundok na ito, na isang mataas na bundok sa Luzon, somewhere in Tarlac, mayroong tinatawag diyan ng mga Hapon na Mount Hakosaki. Ang Mount Hakosaki na yan ay isang sagradong bundok para sa mga Hapon dahil meron silang tinatayong shrine or parang chapel. At dito na nangyari ang matinding bakbakan between the US Army and the Japanese Army. Dito sa bidyong ito makikita natin actual video ito ng World War II ng American troops and Japanese troops dito. Ayan, umuusok yung pagbubomba dyan sa bundok ng Hakosakiyama Mountain. At meron natagpuan dito ang kaibigan natin na isang nitibo na entrance of the tunnel. Kaya pinasok nila yan. At sa loob nito ay nakikita nila na mayroong mga buto ng tao na parting ribs, maliliit na buto. At of course meron ding mga signs na may nangyaring matinding bakbakan dahil mayroong mga basyo ng bala na nandyan sa tunnel. Ang pinagtaka ko lang ay mayroong napakalalim na vertical tunnel dito na kanilang binaba. Ito yon. At hindi ganong mahaba ang tunnel na ito, kaya pwedeng may tinatago dito or pwede ring hindi natapos ang tunnel na ito, kaya maiksi lang ang haba nito. Okay, so meron tayong sketch dito ng ating vertical tunnel na kung saan ay meron lamang distansya na mga 4 to 5 meters galing sa entrance, galing doon sa sealed entrance. Ay ito na kaagad ang bubungad sa iyo na ang lalim-lalim niyan, nasa estimated na 6 meters ang lalim ng vertical tunnel na yan. At sarado na yung ano niyan, wala nang iba pang lusutan at ito na lang. Ito lang, at wala nang sangasangang ano diyan na daanan. Kaya sa palagay ko ay ito'y pinaghukaya na or nakunan or merong nag-operate. Hindi natin alam kung may nakuha o meron o wala. Kasi bakit vertical kaagad siya at walang hagdan? Katulad ng unang vlog natin, di ba pagpasok natin kung ito yung entrance sa hill, ilang hakbang dyan, mga 7 meters, 10 meters, ay meron tayong makikitang hagdan na 45 degrees ang slope, yung kaya talaga na bababa ang tao. Ngayon itong dito, itong tunnel na ito na Hakosaki Tunnel ay walang hagdan. Bigla na lang siyang pagpasok mo galing sa entrance, ito yung entrance dito, pagpasok mo ay bigla na lang siya gaganyan. bigla ka na lang mahulog dyan. So ano bang ibig sabihin yan, di ba?
At ito si ka-TH natin ay huhukayin pa daw nila ang mga gilid-gilid niyan kung saan merong mga malambot na porsyon, baka nag-bar down lang. Kaya tingnan natin ang mga mapa nito. So ito yan, top view, ito yung entrance niya. Ang lawak ng entrance ay 1.2 meters, 1 metros mahigit lang. So maliit lang, narrow entrance ito. Dito ka papasok. At pagdating sa 2 meters and another 2 meters, so 4 meters lang pala ito. Itong haba dito, 4 meters lang, ay bubungad na kaagad sa'yo itong vertical hole, ito. At itong banda dito ay inuhukay pa nila ito. Baka meron pang ano diyan, daanan. Pero sa tingin ko, bigla kasi siyang nag-vertical. Kung i-drawing natin yan ng side view ay ganito yan. Ito yung gilid ng bundok. Ito yung entrance. Ayan, gaganyan siya. 4 meters lang. 4 meters lang galing sa entrance na 1.2 meters. At ang haba ay 1.3 meters. So, hindi pwedeng tatayo ang matangkad na tao. Sa height na ito na 1.3 meters lamang, ay mga pandak na tao lang mga pasok dyan. Yung mga maliliit. At biglang ganito. Ang tunnel biglang nag-vertical downwards. Walang hagdanan. Ito, nasa estimated 6 meters deep. At malaki ang sa kanya. So ano bang ipapahiwatig niyan, mga ka-TH, sa isip nyo? Para sa akin, wala kasi siyang hagdanan. Dapat may hagdanan yan kung siya ginagamit as war tunnel, yung daanan ng mga sundalo, dapat may hagdanan talaga para madali silang makatakbo. Kung ganyan na bigla kang lulundag dyan tapos dead end, wala nang lusutan, anong gagawin mo dyan? Kaya palagay ko pinaghukayan ito, may recovered man o wala. Ito'y ito, assuming na recovered treasures kahit hindi natin nakita. Okay, at ito yung sketch natin ng entrance. So ito yung entrance. Pagpasok pa lang mga 4 meters. Yung ka-TH natin na native, na nitibo doon, ay ito na kaagad ang bubungad sa kanila, itong malalim na vertical. Ganyan yan. Malalim ito, kaya ito yung nakita natin na bumaba dito yung ka-TH natin. At ito daw ay nahukay nila at nadagdagan nila ang hukay ng paganyan. Ito yung bali side view, and then hanggang dito lang dead end na. Pero meron daw paganyan yan sa itaas. Papuntang yan, parang Kisame. Meron din daw hukay. Ano kayang gagawin diyan? Baka ventilation, pero ang bundok kasi ay nagaganyan yan. So paano makarating ang ventilation sa ibabaw? Kaya gata-gata talaga itong mga Japanese tunnels. War tunnels, treasure tunnels. Ang isa sa mga sa palatandaan ng war tunnel ay marami siyang basyo ng bala. Maraming kapsula na makikita sa loob nito, at meron ding mga nagkalat ng kagamitan katulad ng mga dilata na pagkain. May mga maiiwan din sila na mga sirang radyo, ganyan. So war tunnel yan. Ang treasure tunnel wala kang makikitang basyo ng mga bala kasi walang nagbakbakan doon, maliban sa kung meron silang binaril na nagbaon. Meron kang makikitang basyo ng bala pero kukunti lang. Pero sa narinig ko sa aking ama na
kapag treasure tunnel ay nililinis daw ito ng Hapon. Kahit na candy, itong balat ng candy na may marka na Japanese, mga bala, mga kagamitan, sapatos, helmet, hindi daw yan iniiwan ng Hapon para hindi malaman na mayroong Hapon na nakaapak sa lugar na yun. Kasi pag may history ng Japanese occupation ay meron din history na may iniiwan sila ng kayamanan. Kaya kapag sila ay nagbaon sa isang lugar, nililinis nila ang lugar at walang traces of evidences na mayroong Japanese occupation, kasi treasure nga ang nilalagay nila dyan. Maliban kung kampo ng Hapon talaga at umaalis lang sila at walang iniwan na treasures, pwedeng magkalat doon ang kanilang mga kagamitan na hindi na magamit. Kaya sa na ito, mga katits, diagram na ito, makikita natin pagpasok nila biglang ganyan. Wala man lang islanting na gagawa sila ng hagdan. So ito'y hindi daanan. Ito'y another treasure recovery noong 1990s or noong 1980s pa na hindi pa natin alam. Okay, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo about treasure tunnel sa episode na ito, mga katiyats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all.